Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at patuloy na kami po ay nandito ni Brother Richard upang magtalakay ng Torah portion ngayong umaga. Ito ay ngayong hapon na may pamagat na Shoftim, na ibig sabihin ay Judges. Muli, welcome po sa ating programa ngayong araw na kung saan tayo ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na magpahinga sa araw ng Sabat, ikapitong araw ng bawat linggo at kung saan ang Panginoon ay patuloy tayong inaanyayahan. Ang paanyaya na ito ay para sa lahat, hindi lang para sa mga believers, actually para sa lahat. At sabi nga, ito ay walang katapusan, walang hanggan panukala ng Panginoon para sa lahat ng kanyang nilalang. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kailanman ay hindi nagbago ang Sabat, ito ay walang hanggang panukala para sa lahat na magpahinga sa ikapitong araw ng linggo. Inulit ko. Gaya ng pagpapahinga ng ating Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng kanyang nilalang. Hebrews chapter 4 verse 9 to 10, sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farrell with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So ang atin pong tututok po tayo ngayon sa uh, ika-48 reading from the Torah na ito po ay sinimulan sa verse na you shall appoint for yourself judges or shoftim. At ito po ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 16 verse 18 at ang kabuuan po ng Torah portion ay hanggang chapter 21 verse 9. Ayan. So, dito sa Torah portion natin ngayon ay mga iba't ibang batas po o panukala ang hinayag dito na nag-govern sa judicial process at ang iba pang institusyon ng sabi nga, the Commonwealth of Israel. Kasama dito yung pagtatag ng batas sa korte, katungkulan ng mga pari at libita, panukala para sa mga propeta, mga kriteriya sa pagpili ng hari, ang pag-establish ng batas sa korte, ang testimonya ng mga saksi, ito yung mga utos, at limitasyon sa kapangyarihan ng hari, panukala patungkol sa giyera. At ito po ay i-discuss atin ni Brother Richard after po ng opening prayer to be given by Brother Richard. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang Parsha Shoftim, na kung saan ay didiscuss ang mga kautusan ninyo patungkol sa mga judges at paano namin huhusgahan ang aming mga ginagawa at gagawin at mga bagay na iyong inutos. Panginoon, nawa ipagpalain niyo inyong salita na ito ay maihayag at manahan sa mga puso ng mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Yes. At mabigyan namin kayo ng kapapurihan dahil kayo lamang po ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Yes, Yeshua. Amen. Amen. So, para sa Shoftim, ano? Um, Mm. as a segue, ngayon ay 1st of Elul. Ito yung first day of the 6th month. Ang significance nito ay ito ang start ng tinatawag na 40 days of Teshuvah. Yan yung return. Ito yung repentance. Ito yung 40 days of repentance. Ang isang malaking significance nito ay ito yung time na nagpipreach si John the Baptist at nagbabaptize
Sinasabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. At ito rin yung time na nabautismohan ng Panginoong Yeshua. At nagsalita ang Ama sa Panginoon na ito ang aking pinakamamahal na anak, sa kanya ako'y nalulugod. At ito yung nagsimula ang Panginoon na maglakad papuntang wilderness, sa disyerto, no? For 40 days. Tapos on the 40th day, of course, ang 40th day ng Teshuvah ay Yom Kippur. Ito yung Day of Atonement na kung saan ay ang unang tukso sa Panginoon ay kung anak ka talaga ng Panginoon, ay gawin mo itong bato na tinapay. Um, Mm. so meron kasi ang tendency ng mga ng mga tao, kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, ay exempted ka sa mga batas. Oo. Kaya ang sagot naman sa kanya ng Panginoon, man shall not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. So, sa salita pa rin ng Panginoon. So, ito ay hindi lang basta tukso, no? Kundi pinapakain siya sa araw na hindi siya dapat kumain. Kasi Yom Kippur eh. Ito ay Mm. dapat hindi ka kumakain during this time. So fasting ito eh. Pero Um, yung ginawa ng Panginoon, total fasting. Total, pero mas 40 matindi days. kasi 40 days talaga yun eh. Absolute 40 fast, days. absolute fast ang tawag Absolute. doon. Ibig sabihin, no water, no food, no. Wala So, nang. ang testing doon ay about keeping God's commandment kahit halos mamatay-matay ka na sa gutom, no. Yan ang Mm. tanong doon, ano. Pangalawa, may exception ba ang pagsunod sa Panginoon? Kung ikaw ba ay nasa isang sitwasyon eh, exempted ba pag na hindi sumunod, di ba? Kasi gutom na, so kailangan kumain. Pero pinakita dito ng Panginoon na siya ay sumusunod pa rin, ano? Kaya nga ang ano eh, ang dito sinabi ng Panginoon, ng Ama, this is my beloved Son in whom I am well pleased. I'm well Ngayon, pleased. bakit ito nga nabanggit ko ito nung last Shabbat nung sa preaching ko about the book of Matthew. Bakit nalulugod ang Ama sa Panginoong Yeshua, sa kanya anak? Dahil Mm. ba sa anak lang siya? Dahil sa nag-iisang anak ay nalulugod kahit anong gawin eh, pwede niyang gawin. So hindi po ano. Ang sagot diyan ay dahil sa masunurin ng Panginoon. Sumusunod siya sa Ama. Kaya nga sabi ng Panginoon, um, I remain in my Father's love because I keep His commandments. So if you want to Mm. remain in my love, you also have to keep my commandments. Sabi ng Panginoon, ano? So very clear yun. So walang exception sa mga commandments, no? Kahit anong situation. So ito, Day of Teshuvah, um, uh, ito yung 40 days of repentance o 40 days of return. Kaya lang, ang isang malaking factor na tanong, ano, magsisi kayo, magsisi saan? Repent Mm. to what? Di ba? Yun ang parang, kasi nga, hindi alam ng mga tao, nakikibasa lang ang tao sa, Oh. sa Biblia na hindi naman isinulat sa kanila. Hindi isinulat ito sa mga tao, hindi isinulat sa atin. Ito isinulat sa mga Hudyo, sa mga Israelitas. Ngayon, kung makikibasa tayo, dapat intindihin natin kung ano pinag-uusapan. So, pwede tayo Mm. makasali kung susunod din tayo sa ginagawa, sa pinag-uutos. So, ang repentance na inuutos ng Panginoon ay bumalik sila sa utos ng Panginoon dahil hindi na nila sinusunod eh. Mm. Um, ang as some of you may be aware na ang nag every Shabbat, for the most part, ay nagtuturo ako ng one book of the Bible at the time. Natapos ko na yung Tanakh, na tinatawag nilang Lumang Mm. Tipan. Um, so ngayon nasa Matthew na ako. Sa the whole teaching ng mga books ay iisa lang ang sinasabi ron. Keep the commandments. Kapag hindi ka sumunod sa commandment, eh may parusa ka. Pag sumunod ka, may blessing ka. Pag nagsisi ka, ang ibig sabihin, kailangan bumalik ka sa pag-keep ng commandments. Ito yung message, no?
Ito ang message ng Teshuvah. Yung 40 days of Teshuvah is to return, to repent. Return to what? Return to the Torah. Yun, ano? So, dito sa Shoftim, ay merong 41 mitzvot. Ang mitzvot po ay commandments sa Hebrew, no? Ang mitzvot is Hebrew word ng commandments. Pero ang mitzvot din ay also Hebrew word ng good works. So pareho lang ibig sabihin, no? Kaya ang commandments ay good works. Kaya pag nagsasabi yung iba na you cannot be saved by good works, parang sinasabi nila you cannot be saved by commandments. So, Oh, commandment. sabi ng Panginoon, tinanong siya how can I how can I enter the kingdom of heaven? Sabi ng Panginoon, keep the commandments. Very clear yun. Mm. Walang liku-liko, walang ano yung diretso, no? Ngayon, sinasabi ng iba, nanonullify ang grace ng Panginoon kapag ka by works. By works. Di ba? Hindi by good works. Iba yun eh. Good works is By mitzvot. works. Ang works is something else. Yun yung gawa mo. Halimbawa, Anything na, ano ba yung sariling gawa. sarili mong gawa? For example, ikaw ay masugid na nagsisimba ng linggo. Yun ang works. Pero ikaw ay nag-observe ng Shabbat. Yun ang good works. Magkaiba yun eh. Ano pang example? Masugid kang relihiyoso. Pero you make sure na in-observe mo Christmas, New Year, Valentine's, Easter. Masugid ka talaga ron. Works yun. Mm. Yung good works is Hindi siya good works. sinusunod mo yung mga God's appointed times. Okay. Ano ang works? Ikaw namimigay ka ng mga ano sa mahirap. Okay, pero out of dahil works mo, ayan, pakainin mo yan. Sige, pakainin mo. Ayan, parang gusto mo sumikat ka or gusto mong dahil parang obligated ka. Yun Oo. ang works. Pero pag May sticker nagbibigay pa ka, na donated by. pero pag nagbibigay ka out of compassion, yung may love ka talaga sa heart mo na nagbibigay ka na walang na it's not out yun ang good works. Iba yun, magkaiba yun eh. Pwede kang Good works and magbigay, works. nagbibigay ka, sige, ikapu mo, nagbibigay ka, yan, sige, ganun. Pero hindi ka naman nakikip ng commandments, ay yun ang works. Ang good works is you keep the commandments, tapos nagbibigay ka. Iba yun eh. So, anyways, i-discuss natin kasi madalas nga, repent from what? Di ba? Repent from not doing the Torah into doing the Torah. Yan ang repentance. No? So, pag-usapan natin ito, mabilisan lang, 41 ito, sikapin natin Oh. na makuha natin within the hour. No? So, sabi doon, mag-appoint ng mga judges and officers. Ito, hindi lang basta mag-appoint, kundi dapat knowledgeable sa Torah. Knowledgeable sila sa law. Hindi ka pwede mag-appoint ng isang abogad, ng isang judge na hindi siya pasado sa bar Mm. at walang certain experience. Hindi mo pwedeng i-appoint ng judge ang isang kapapasa lang o kagagraduate lang sa law school. Hindi mo rin pwedeng gawing judge ang isang law student na kapapasa lang sa bar. So may certain requirement yan na kung ilang years na experience, litigation, gano'n, bago ka Mm. maging judge. No? So, gano'n din sa Torah, hindi ka pwedeng maging judge ng kababasa mo lang ng Bible or nagmamagaling ka na kagad. It takes time. No? Um, Dito, wag daw And maglalagay practice. mag-practice. Ano? Dapat nagpa-practice ka lang. Dapat nagpa-practice ka. Do not plant an Asherah tree. So, similar ito, Sister Deb, sa mga Christmas tree. Ito, Asherah tree. Similar yan, no? Wag daw. Wag Oo. mag-erect ng mga sacred pillar. Yan yung mga ano to, sagrado ito, mga ganon. Ibig sabihin, Brad, Cross, tinanim mga yon ganon. para sa purpose. Hmm. Para sa, may purpose sila kung bakit yung tinanim. Yan, no? Yung mga katulad ng ano, halimbawa, for example, yung Yung cross. Yung mag-aalay cross. sila ng gift. Yung cross, yung cross. Ginagawa nilang sacred pillar. We Mm. should not be doing that. Hindi pwede 'yon. Na ito cross ito eh. Di ba? Although, yeah, pinako ang Panginoon sa cross, pero marami rin ang ipinako ron ng mga kriminal. Di ba? Yun Mm. eh. So, hindi siya holy object.
wag daw tayong gagawa ng mga sacred pillars, no? Wag daw mag-o-offer ng animal na mayroong blemish. Ha? Ito, Mm. any kind of sacrifice na may diferensya ay hindi acceptable sa Panginoon. Alam natin yan, sa simula't simula pa, kay Cain, mali na yung inoffer niya, may diferensya pa. O yun, ganon din si Safira at sino may asawa ni Safira? Si yung sa New Tira. Testament. Si Mm. anyways, namatay sila pa, nag-offer na nga sila, namatay pa kasi may diferensya, kulang ang binigay. Nilagay nila sa heart nila na ibibigay nila ito, tapos nagbago isip nila, binigay nila iba. So, ikinamatay patuloy Um, nila. So, hindi si tayo pwede. Ananias, naalala ko Ananias na at si Sapphira, Ananias. yan. Ananias at Ananias. Sapphira, yan. Thank you, Sister Deb. So, tawag dito, hindi tayo pwede magbigay ng may blemish. Ganun din tayo. Kaya kailangan ang tayo as a living sacrifice to God, we have to be perfect. Paano hindi tayo perfect? Mm. No. Ang ang perfection, may certain criteria ang perfection. One is dapat sanctified ka by the word. So, kaya sabi doon, ang blood of Yeshua, sabi sa Book of Hebrews, is for the perfection of those who are being sanctified. So, Mm. pero dapat nakikleanse tayo ng word. So, paano? Alam mo yung naglilinis ka, pero hindi mo inaalis yung dumi. Hindi ka cleanse, di ba? So, dapat fully cleanse ka. Ngayon, after mo ma-cleanse, yung perfection comes from the blood of Yeshua. So, yung water represents the word of God. So, dapat naaalis yung dumi. Kasi kung hindi naalis yung dumi, dahil ando dun pa rin yun, dahil ayaw mong alisin, then may problema. So, yun, ano? Um, Another thing dito ay yung i-obey daw ang rule ng Sanhedrin o yung Supreme Court, ano. Ito, madalas nangyayari sa Pilipinas, hindi ino-obey yung ruling ng Supreme Court, eh. Mas mataas. So dapat daw Oo. susundin ang higher court. Sanhedrin susundin, Supreme Court susundin. Kasi pag wala, lawless ang tawag doon. Kapag ang Supreme Court hindi na sinusunod, then lawlessness na. Sino na ngayon ang masusunod? Wala na. Kasi ang Supreme Court ang tiebreaker, eh. So, kapag nag-connive na ang legislative saka executive, tapos lame duck na ang judiciary, it's lawlessness. Wala nang law. Yun, ano. Um, Wag daw magde-deviate sa mga court's rulings, saka authorities, ano, either to the left or to the right. It talks about biblical things, pero reflective din 'yan sa sa judicial, um, sa pang-araw-araw natin, sa batas, ano. So kapag may ruling ang court, dapat susundin. Kasi pag hindi sinunod yan, then everybody will follow. Para hindi rin niya nalalayo sa may red light, tapos binibit mo yung red light. So sino pang susunod, di ba? Wala nang humihinto, wala nang sumusunod sa traffic laws, wala na rin agad. May kanya-kanya na tawag doon, lawlessness, chaotic na. Wala nang rule. Um, Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya sinabi, don't go to the left or to the right, kasi ang right, ino-over mo. Yung left, ina-under mo. Yung parang kulang. Yung isa, sobra-sobra. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang right path is a straight path. Narrow, ibig sabihin walang wiggle ng ano yun. Straightforward, literal, narrow lang siya. Straight lang siya. Hindi ka pwedeng pumunta sa left or sa right. Hindi mo pwedeng sabihin na kapag ganito, ganito pwede, o pag ganito pwede. Hindi, isa lang siya. Ito 'yon, ano? Ang Sabbath, ang feast ay feast. Ang mga food commandments, hindi mo pwede sabihin, ay, pinag-pray ko naman na yan. So, pwede na. Hindi nababago 'yon, eh. You cannot go left or right. Straight lang siya, no? Yung appoint a king from among Israel, ito 'yun, ano? Dapat mag-appoint ang mga tao ng kapatiran rin nila. Hindi pwedeng
ibang lahi, no? Kapag ibang lahi na ang nagre-reign sa isang bansa, then there is a problem, no? Hindi lang sa Israel ito, kundi reflective ito sa lahat. Kapag kaya nga kapag hindi ka native born sa isang bansa, hindi ka pwedeng maging presidente. Hindi pwedeng ano, no? Ah, so yun, ano? Wag daw mag-appoint ng foreigner na king, no? Ito Sister Deb, no? Itong rule na to ay ito ay nagpapatunay na yung belief ng marami na ang Antichrist ay manggagaling sa Israel dahil paniniwalaan nila na ito ay yung magiging siya ang prime minister o siya ang leader nila. Tapos later on magbe-break siya kasi ayon daw sa Book of Daniel, he will make a covenant with many. So tapos he will restore the sacrifices. Nahalo-halo na nila yung iba yung magre-restore ng sacrifice, iba yung make ng covenant with the many. Ang ang Israel is always considered as the few. Ang nations is always considered as the many. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21 to 23, many on that day will call me, Lord, Lord, many, meaning yung nations. The nations will call me Lord, Lord, but I will tell them I don't know you. Hindi tinanggi ng Panginoon eh. Tapos sinabi rin niya, wide is the gate that goes to destruction, and many will go there, yung nations. But narrow is the gate towards salvation, and only few will find it. So mga ano lang yan, Israel lang yan. So plus yung mga attach themselves to Israel. Kaya very few. Tapos straight and narrow path yan. Ibig sabihin, walang liku-liku yan. Walang liku-liku. Doon sa wide gate, maraming interpretasyon. Marami. Pwede kang magpa liku-liko, pwede kang magtumbling-tumbling, pwede kang umikot-ikot. Kahit anong gawin mo, shoot ka ron. Pero yung narrow path, talagang isang straight lang yon. Pag lumihis ka, laglag ka, punta ka kagad sa wide gate eh. Oh, so dapat straight path ka at narrow and only few will find it. So dapat doon tayo sa few. Kaya sabi rin ng Panginoon, many are called, many, so the nations, tinatawag niyang nations, but few are chosen kasi Israel yon, no? So we have to understand yung many and few. So sa Daniel, yung prince, the prince will make a covenant with many. Ibig sabihin sa nations. So hindi pipiliin ng Israel ang hindi nila kadugo para maging leader nila. Sasabihin nila, hindi, if-fake niya. No, they cannot fake that. You know? At iba yon. Actually, ibang leader yon. No? So, that's something else. So, anyways, um, dito, sabi niya, pag nag-appoint ka ng king, dapat wag mag-multiply ng horses. Ibig sabihin, wag magpapayaman. Ang mga leaders natin, nagpapayaman. At very common yan, hindi lang naman sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Mga nagpapayaman talaga sila. So, yung kabilin-bilinan ng Panginoon, wag daw magpapayaman ang magiging king o magiging leader. Tapos sabi dito rin sa Deuteronomy 17:16, do not return permanently to Egypt. Ang ibig sabihin nito, 'di ba ang symbolism nga ng Passover, yung pag inaano natin yung narrative ng Passover ay inalis tayo sa slavery from Egypt at dinala tayo from the kingdom of darkness to the kingdom of His Son, di ba? Ngayon, from time to time makakabalik ka ng Egypt. Ibig sabihin nagba-backslide ka. Ang sabi dito, huwag kang magpe-permanente ron. Pagka doon nagpermanente ka, nag-backslide ka na ng tuluyan, tapos ka. Violation yun ng commandment and may kalalagyan ka ron, no? So, at wag din magmumultiply ng wives, wag magkaroon ng excessive silver and gold, wag magpapayaman. Sa Pilipinas, mali-maleta billion, trillion na eh. Ano ka, Sister Deb? Naka-mute ka. Mute. May nabanggit pa na huwag magpaparami ng kabayo.
Oh yeah, huwag paparami ng lupa. So, It talks about, sa talks panahon about nga natin ngayon, sasakyan. pwedeng ito Oh. yung mga cars, Oh, mga luxury cars. di ba meron ngang isang nagyabang ng maraming sasakyan, ayun, nakulong tuloy. Dahil Oh, questionable pala yung wealth niya. nabisto So, tuloy. so may minsan dahil nga sa yung ano, ganun ang way ng Panginoon para mahuli self-confession na dahil nagyayabang eh. So yun yun ano. Anyways, etong isang maganda rito, no? Yung ang king daw ay dapat isulat niya sa sarili niyang kamay ang Torah scroll. So ito yun eh. Bakit kailangan isulat? Kasi pag nagsulat ka, may connection ng hand sa brain. So, may connection siya. So, habang sinusulat mo, Hmm, binabasa mo rin. At mas mas mabilis naiintindihan ang mo. memory. Madali ma-memorize kapag Mas sinusulat. mabilis na ma-memorize. Oh, yung ginagawa ko nung nag-aaral ako, Saka ikaw kailangan ko lang ang sulatin lahat. nakakaintindi ng sulat mo eh. Hmm. So, yung sinulat mo, yung may sarili kang kopya. No? So that's one thing, ano. Isa yan sa mga checklist na dapat gawin ng isang king, ano. At sabi doon, hindi lang basta niya isusulat, babasahin niya yan all throughout his life, yung Torah. Hindi naman Mm-mm. pinasusulat yung buong Bible eh. Yung Torah lang. Yung Torah lang, five books, no? Okay, so ang mga Mm. mga Levites, yung tribe ng Levi ay hindi sila makaka-receive ng inheritance. Kasi ang inheritance sila ang Panginoon mismo. So parang ang dating kawawa naman 'tong mga Levites. Wala silang ano, no, mas matindi nga ang kanilang ano eh, ang Mm. kanilang inheritance Panginoon mismo. Ang Panginoon, He owns everything. Tapos ang Panginoon ng inheritance mo, then it's more than wealth, it's more than land. Yun ang minsan nakikita ng iba, parang kawawa naman 'tong mga lingkod eh. Wala masyadong ano, di ba? Pero pero in reality, ang mga Levites may lupa din. Hindi lang kasing dami, Mm. hindi lang kasing laki ng mga iba. Tsaka sila kalat-kalat. So bawat bawat ano, bawat lugar, more or less may 10% din sila ron eh. Hindi nga lang sila buo. Tapos meron pa silang six cities na walled city, yung tinatawag na City of Refuge. Yung City of Mm. Refuge, malaki yan. Malaking malaki yan. So, mga Levites lang andyan dyan, tsaka mga Levites, priests, saka yung mga nakapatay na accidental. Sila yung nakatira ron. So, hindi naman lahat mayaman ng mga Levites, pero may mga, kasi makikita rin natin sa Book of Judges, hindi naman lahat. Pero meron din sila. Kaya, and they only work, technically, um, nung panahon ni David, tsaka and onward, ay ano lang sila, twice a year nagwo-work. Um, one week in 6 months. Tapos, so bali 2 weeks in 1 year. Tapos, yung mga feast, kasama rin sila. So, Mm. more or less around 1 month in a year lang sila nagtatrabaho. Pero, ang sweldo nila, sa 1 month na sweldo, ay good for 1 year. O, di ba? Ang taas ng per hour nila. Tapos meron pa silang mga lupa din na kung saan nagtatanim din sila. So anyways, um yung mga Kohen, ah yung mga priest, Kohen yan sa Hebrew, sila ang unang kukuha ng pinaka-best part ng sacrifice. Again, hindi nila kinukuha lahat. Yung iba kinukuha lahat eh. Sacrifice sa akin lahat to. May portion lang, pero best part. Pero hindi lahat. Tapos yung iba sinishare din sa nag-sacrifice din. Tapos yung iba Mm. sinishare din nila sa mga mahihirap para lahat nakakakain, no? Um, Tapos pati rin yung grain, wine, um, yung mga grain and wine, votive offering, tsaka mga grain offering, yan, buo naman yan sa priest and Levites yan. Hindi nakikikain ang nagano yan yung tinatawag na meal offering. Pero ang gagawin naman nila, dadakot sila ng certain amount ng handful ng barley o ng wheat o whatever it is, o kung luto na,
kukuha sila ng certain dakot, yun ang ano nila sa apo, yun naman ang portion ng Panginoon. So, pero yung best part, yun ang kakainin nila. Ng mga naka-duty na priest, no? Yun ang ano ron, no? Um, yung number 18, ibigay daw yung mga na-shear. Kapag nag-shear ka ng ano ng sheep, yung ano nun, yung first part nun, ibibigay mo sa mga priest. Yun ang ano, parang laging, actually, hindi lang ito, extended ito pati sa lahat eh. Bread, Mm. oil, kasi may pangangailangan din sila eh. Pero hindi ito pera. Yan ang ano, yan ang difference ngayon kasi ngayon hinihingi pera, i-cash mo na lang. Your offer is May, but we need cash. Hindi ganun, ano? Um, so ang mga priests, yung mga eligible priests, ibig sabihin yung mga able body na walang diferensya sa katawan, should serve sa temple, sa portion nila. Kasi syempre, nakaka-share sila sa mga pagkain, nakakauwi din sila ng mga takeout. May mga benefits pag nasa temple ka. Eh kasi pag nag-serve sila ng 1 week, straight yun. Straight yun, day oh, and night yun, day and night, nagsaserve sila. I-divide sila ng day shift sa night shift. Pero 1 week lang yun, tapos uwi na sila. Next 6 months ulit. Or babalik sila sa feast, ano? Okay? So, yung mga occult practice, mga divination, divination, mga nag-attempt na mga hula-hula, mga ganun, ano? Mga mga forbidden, horoscope, bawal yan. Horoscope, Magic 8, baraha, mga Sagittarius, mga ganon, horoscope na pala yun. Mga stars, mga palm reading, mga kung yung ano man, ano. divination, yung parang nanguhula ng future. Nagpapahula ng future o sa Oo. ano, bolang kristal, mga ganon, ano. O Oo. spirit, yung kakausap ka ng spirit, yung spiritism, lahat yan bawal. Kasi yan lahat ginagawa Yung yan. divination pala yun. Introduce yan Eh, ng paano mga yung nagpo-forecast na mangyayari sa hinaharap? Kasama ganun din yung yun. Yun na nga yun, yung foretelling yun eh, yung foretelling. Katulad ni forecasting, yun. Nostradamus, for example. O yan, mga ganon, hindi dapat, no? Yung iba, May, parang, nakita ko, Brad, na meron silang power na gano'n, no? meron Gift na talagang gano'n, ganon. pero, yeah. Pero Kagaya meron, ng ginagawa ni, ano, yeah. meron ganon, may Hanggang, mga ganon, pero wag daw natin silang hayaan lang i-entertain. natin, no? Wag tayong ano sa kanila. Basta-basta maniniwala. Actually, don't even engage with these people. Or wag matatakot. Pag natakot ka, affected ka na. Pag naniwala ka, affected ka na. Oo. Kapag ka, ano pero hindi mo rin sila imamak. Kasi may God sila eh. Yeah. Ang Hayaan utos lang sa atin natin eh, sila. wag mong imamak ang mga gods. Kasi masasaktan ka rin eh. Mm. Mamaya may Oo. sakit ka na. Mamaya nakulam ka. Pareho yung Ah, ano, Brad, di ba? Sinabi na love, sabi nga, love your enemy. Sabihin, uh, wag mong gagantihan or wag mong uh, sasagot-sagutin wag mong yung mga, babastusin. Wag mong oo, babastusin. yung against Ah, sa'yo. very Yeah. clear yung commandment sa ano sa Nandun Torah. yung continuous yung respect, hindi lang para sa Yeah. kapwa, para sa lang, yung Hindi mo naman pagpapakita sila ng respect. luluhuran. Pero hindi mo sila Oh, yes. babastusin. Yeah. Yung Wag lang parang papatulan. yung Wag ano, papatulan. imamak mo o babatuhin mo o kukutsain mo o Mm. pagtatawanan mo. Mm. You don't do Mm. that. Pero do not be afraid of them din, sabi ng Panginoon. Huwag mo ngang i-utter ang pangalan nila. Huwag mo silang intindihin. Ganon, yun ang ano ron eh. Um, Parang dead ma ka lang. or then ba, walang Dead ano. ma lang. Do not practice sorcery or witchcraft. Wa-effect. Oh, Wa-effect siya sa atin. so ito, hindi lang ito yung naniniwala sa kanila. Ikaw mismo, huwag ka magpa-practice mismo niyan, ano? Ito ngayon ang isang ano, yung mga iba may mga tricks. So parang obvious na tricks ganun. Pero simula na kasi yan eh. Para ka nagsisimula ng pinapaniwala mo ang ibang Tapos meron pa, tao. Brad, yung namatay, tapos sabi nila nakausap nila ang Panginoon, tapos nilalahad nila yung experience nila. Parang foretelling din yon.
Well, hindi naman exactly. Kasi kung meron naman talaga Or silang personal nila oh, yon? personal Personal nila experience yun. nila yun eh. Pero yung pero yung parang dalawin mo sa ganito kasi malalaman mo future mo. Hindi dapat. Oo. Or Okay. Yeah. titingnan yung kamay mo or yung ano mo pag dumating ka if mag-ano siya magpopropesiya siya sa yung katulad nung kay Balaam mga ganon. Wag daw ganon. Oo. Ang dami Oo, ngayon sa online. marami. Meron ngayon sa online mga palm reading. Oo. Tapos yung sabi hulaan ko kung sino mapapangasawa mo. Yung mga ganon. Oo. So, dapat wag Yeah. kang mag-i-engage. Wag kang mag-ano kahit ano. Kasi nagkakaroon ng, kapag naka-engage ka na sa ganon, anong gagawin mo? Ito na yung bondage breaker. Dapat Yeah. i-denounce mo yon, i-repent to the Lord, you pray hard about it, i-disown mo Amen. yun. Especially every Yom Kippur, ginagawa natin yun eh. So, para Mm. mawala yun. Ano? So, yan. Again, babalik tayo dun sa nagpa-practice ng may tricks, Yeah. yung tricks na nagmamagic pero trick yun. Ang point ko Kahit yung dito, mga you make magician. other people believe in magic, na may magic ka, na actually tinitrick mo. So, nagpa-practice ka rin ng ganun. Yun ang ano ron eh. Oo, yung parang mga tricks na parang panloloko din. Oh, Niloloko mo yung you make paningin ng people tao. believe na ano eh, na may magic ka eh. So, nagpa-practice Mm. ka na rin ng witchcraft, ng ano, ng sorcery, ng ganun ano. So, kahit alam mong unless na of course ituturo mo sa kanya, hindi trick lang 'to, ganun, maybe not. Pero kung hindi mo talaga pinapaniwala mo na ano, then you're practicing it. Pero para hindi na talagang wag mo na lang gawin. Kasi nasa border ka na eh. Pwede kang magkasala. So why do you even play with fire, di ba? Mga ganun, ano. Mm. Mm. Wag daw magko-consult sa medium, yung mga spiritist, yung familiar spirit o practitioners. Do Mm. not attempt to communicate with the dead. Yan. Yung mga kinakausap yung patay. Pupunta sa sementeryo, kausapin yung patay or somebody na katulad ni King Saul. Si King Saul nag-ano sa spiritist. Kinausap niya kasi gusto niya kausapin si Samuel. Ayun, Oo. nakausap niya, pinagalitan pa siya. Lalo tuloy siyang nabaon. Lalo Kasi siya nasumpa. lalo patong-patong na yung kamalian niya imbis na mag-repent. Patong-patong Dinagdagan na, pa niya. dinagdagan pa niya. Kaya lalo nang nabaon na ng nabaon. Hindi na talaga nag-repent. Alam naman niya na bawal. Maski nga yung spiritist, sumigaw eh. Natakot eh. Kasi Oh. alam niya, sabi niya, wag mo ako papatayin. Natakot siya eh. Kasi talagang they can do it. Yan ang mga ganun. Wag daw makipag-communicate sa So, mga patay. ito rin ba Brad yung gawain ni Balaam? Ayan, no? Yan yung gawain ni Balaam. Yeah. Mm. Oh. Pero talagang nakakausap pa rin niya ng Panginoon. Kung gusto Well, ng Panginoon kausapin kung siya. gusto siyang kausapin, hindi naman, kasi ganito yun eh. Ah. Hindi natin alam kung ang Panginoon ang kausap niya every now and then. Hindi Yeah. rin natin alam. Pero we know na nakausap niya ang Panginoon ng twice. At actually, Mm. many times pa during the time na nasa Israel siya. Kasi, I mean, nung, Oo. yung binibless niyang Israel kasi gusto kanyang i-curse, binibigyan lang siya ng Panginoon ng ano, ng pag-ibig. Binibless tuloy. Oo, binibless pa rin. No? Pero, binigyan niya ng advice si Balak na para magkaroon ng masamang balak. Ayun. Ang balak. Siguro galing doon yung salitang balak eh. Si Masama Haring ang Balak balak na na yun ito. sa Mambalak. Oh, Oh, okay. masama ang balak kaya nasumpa, no? So yun ano. Pero So, dito, meron sorry. din akong napansin, Brad, na may mga ganitong gawain na kilala nila. Alam nila may Panginoon, may Uh, takot din sila sa Panginoon, pero ginagawa pa rin nila ito at sasabihin nila, oh, may papakita nila na naniniwala din sa Diyos. So uh, lahat naman, di ba, kahit even the uh, devil mm. They believes believe, and but shudders. Yeah. yeah, they Pero nanginginig sa takot. nanginginig sa Yeah. takot, oh. Di ba nga nung ano, yung, kaya nasabi ni, ano yun, ni James yun, eh, kasi, di ba yung sa, ano, yung demon possessed na, ano eh, na hindi makontrol eh, sumisigaw eh.
Yeshua, Ben Elohim, sabi niya, Yeshua, Son of God, are you Mm. here to torment us before our time? Torment me. Yeah. Oh, yan oh. Alam nila yung ano Oo, nila, yung oo. mapupuntahan nila. Alam nila Oo. na si Yeshua ay hindi kasi ang tingin ng mga ibang tao, hindi makapatay lamok eh. Nagto-torture nga ng devil eh. Tinotorture niya eh. So natatakot sila kaya nanginginig sila eh. So anyways, pero ito may commandment sa number 26 dito no. Makinig daw tayo sa true prophet who speaks in Adonai's name. So sino ba yung true prophet? Ang true prophet, ito yung nagdi-deliver ng Torah. Yan, true prophet yan. Mm. No? Kasi pag sinabi prophet, parang laging futuristic yung ano, mga ganon. Ang prophecy Oh. actually is about telling the Torah, teaching about Yeah. yung Pagpapahayag ng commandments. salita ng O Panginoon. inahayag yung salita ng. So, Prophesy. paano siya nakaka-determine ng future? Kasi obvious naman eh. Kasi nasa Torah na, Nasa Torah na eh. nasusulat na siya. Saka obvious yun eh. So, pinapahayag mo lang. Pag ginawa mo itong commandment ng Panginoon, magbe-bless ka. Haba buhay mo. Ganun. Mm. Magkakaroon ka ng kapayapaan. So, nagpa-prophesy siya. Pag sinabi niya, kapag hindi mo ginawa ito, ganito mangyayari sa'yo, mapaparusahan ka. O di, sinasabi sa'yo yung future mo, pero galing sa Torah. Di ba? Hindi naghuhula-hula lang or something, di ba? Yun ang Mm. difference nun. Kaya, makinig daw. Makinig, no? At ito, do not prophesy falsely in the name of Adonai. Ito, Deuteronomy 18:20. Huwag ka raw magtuturo ng mali sa pangalan ng Panginoon. Tapos, Oo, ginagamit ang pangalan ng yan, Panginoon. maraming ganyan. Nagtuturo. Sabi ng Panginoon, linggo na ngayon. Wala nang Shabbat. Yan, wag daw natin gagawin yan. Yeah, Kasi yeah. yan huwag kang magtuturo, maling prophecy yan, yung wrong teaching sa pangalan ng Panginoon. Mm. Huwag daw Meron natin pa, Brad, gagawin yan. yung Oh, sabi ng Panginoon sa akin sa panaginip, magpapatayo tayo ng malaking church. yan Pero sa ang kanya lang sinabi, idadamay niya lahat ng miyembro. oh. So, yun ang ano ron, ano? Ang ano kasi doon, yung ginagamit ang pangalan ng Panginoon na ma-mislead yung mga tao, no? Oh, kasi Sabi ng kahit Panginoon, sa magbigay daw kayo, ganun. Mga ganun eh. Mali kahit sa yun. messianic teaching, wala namang ano doon, practice na paggawa ng malalaking church Wala, para wala. lang merong ano lugar. Hindi, Puro nakatutok sa tao they ang build ano their ang own kingdom. preaching. So, hindi daw dapat ganun, ano. Um, Um, Tapos, ito pa, wag daw Secret. magpo-prophesy in the name of another God. So, wag daw magtuturo na ang dinadala mo ng pangalan ay pangalan ng ibang Diyos-Diyosan. Mali daw yun. Wag daw yun ganun. Kaya, di ba? Lalo na, di ba? So, ganun, ano. At wag daw matakot at wag naman husgahan din ang mga false prophet. Wag daw, wag din daw natin husgahan sila. So, yan. So, yan. Ano. Pero wag din Mm. matakot. Kasi yung iba ganito eh. Pag hindi ka sumunod, mamamatay ka, parang gano'n. Or naalala ko Sister Deb yung Mm. may dati akong simbahan sa Pilipinas noon na ano nung nasa Baptist Church pa ako. Naikwento lang naman sa akin, wala ako doon wala na ako doon, umalis na ako. Na may biglang parang naposes yata yung isa sa mga leaders, no. Tapos evening service ng linggo. Tapos biglang isarap pinto pag may lumabas, mamamatay, mga ganon. Tapos yun. May nagsabi ng ganun. Oh, ganun, parang na-possess nga. So, wag daw matatakot sa ganyan. Wag daw, wag ano. Pero wag mo ring i-judge. Pero wag ka rin matatakot. Lumabas ka, umuwi ka. Mm. Kaya tapos, yung isa sa mga, yung ano namin, leader namin nun sa ano, isang pastor yun. Pangalan, Kuya Chris that time. Sabi niya, tawagin niyo si Chris. Sabi nung napuposes. Pag hindi siya pumunta rito, mamamatay siya.
So pinatawag naman. Sabi ni Kuya Chris, eh di mamatay, pero hindi ako pupunta. Hindi siya natakot. Hindi naman siya namatay. Pasukin. Oh, hindi naman siya. Kaya anyway, wag daw natatakot sa pag ganun, ano. So, pag number 30, establish daw yung cities of refuge, you know, i-prepare yung Oo. accessible roads leading to them. Ito ngayon yan, ano. Itong commandment na ito ay may safety net ang mga tao, no, na pag aksidente ka, hindi mo na sinasadya, na nakapatay ka, meron ka ng tulong, Makamatay. pwede ka pumunta ron. Ito ngayon yung ito ngayon yung sitwasyon natin na tayo ay nagkasala. Tayo nagkasala na for the wages of sin is death, di ba? But the gift of God Mm. is eternal life through Yeshua HaMashiach our Yes. Adonai. Ang city of refuge ay yan yung Torah. Yan yung Torah. Mm. Ang high priest si Yeshua. So, dahil tayo ay nagkasala, ang devil siya yung papatay sa iyo. Yun yung sa Mm. atin. Siya yung blood avenger. Siya yung titira, no? Pero pag ando doon tayo sa Torah, yun yung city of refuge. Protected tayo. Habang ando doon tayo, hindi tayo pwedeng galawin. At hindi tayo dapat lumabas. Pwede lang tayo lumabas pag namatay yung high priest. Eh, hindi na mamatay yung high priest natin forever. So, ibig sabihin, dapat forever tayo nasa city of refuge. Mm. Kapag lumabas daw tayo ron, our blood is in our own hands. Kapag lumabas ka, sometimes hindi ka kagad Patay ka. mamatay, pero minsan patay ka rin kagad. Depende kung inabutan ka, di ba? Mm. So, wag ka raw lalabas, sabi ng Panginoon, no? Very clear yan. 32, wag mo raw i-move yung boundary ng kapitbahay mo, yung inyong Mohon. kurong, yung Tungkol sa muhon. mohon. Oh. So, in short, wag mong So, kukunin. may batas din ng ano, Oh, batas din yan sa ano natin, sa judicial yeah, pero system. it goes Mm. pa rin sa wag mong kukunin yung sa kapitbahay mo, wag mong kukunin yung hindi sa'yo. Technically, it goes like that, ano. Mm. Um, No Eto pa, ano? trespassing. Oo. Tapos, do not establish guilt solely on the testimony of one witness. May One, tungkol sa isang witness. witness lang. Ayun na kaagad. Guilty na kaagad kasi sinabi nito eh. Sinabi niya eh. Naniwala ka naman, di ba? So, yun, ano? Pero ito ang maganda, Sister Deb, eh. Sa Deuteronomy 19:16 to 21. Sabi Mm. dito, kapag yung witness ay malicious, ibig sabihin false witness siya, kung ano ang intended punishment doon sa tao na ipinagkanulo niya. Halimbawa, kung wari, flogging or even death. Ang parusa is death penalty pero malicious witness siya. Ibig sabihin, hindi totoo. Gawa-gawa lang niya yon. Dapat siya yung parusahan, even death penalty. Kaya yun ang nasa law. Baka kung ito ay naparusahan itong taong ito dahil sa testimony ng mga false witness at napatunayan na hindi pala siya guilty. Kung anong parusa dapat doon sa crime na yon, eh yun ang dapat Mm. pupunta doon sa tao. Diba? Pwedeng Mm. imprisonment, pwedeng flogging, pwedeng confiscation ng something, o pwedeng magbabayad ng ano, or even death. So, tapos, ganun ng ano, para walang false witness. Actually, isa yan sa Ten Commandments eh. Ang Ten Commandments actually, pag ginagawa mo lagi yan, death penalty ang mga kaano niyan eh. So, thou shalt not bear false witness against your neighbor. So, yung mga fake news, wag daw tayong mag-ano ng ganyan. Eh, sasabihin, yung iba naman sinasabi, eh, shinare ko lang. Kapag shinare mo, na hindi ka sigurado, lalo na kung tungkol sa ikakapahamak ng iba, okay lang kung halimbawa, kung wari, ikapupuri ng iba, yung ikalulugod ng iba, okay lang eh. Maski mali, um, at least napuri, di ba? Oh, ano pala ito? Mm. Mataas palang grade ni ganito.
May honor pala. Mali naman pala. At least hindi naman, ano. Pero kung yung sasabihin, oy, alam mo ba na ito si ganito, yung mga marites, si ganito, ganito, ganito. Mm. Ha? Ganon, ganon. Grabe naman. Yung pala hindi. O di, ano, false witness ka ngayon. Kahit pinost mo lang. Tapos sasabihin ng iba, ano na yan, dapat silang, ano, at their own, ano yun. Sabi niya, di ba? Parang lookout nila yun. No, involved ka dun eh. So, wag na natin gagawin yan, ano. Ang pang 35, wag daw magpapanik or matatakot o tumakbo kapag ka may Mm. mga battle. Pag sinabi ng ano, Ng mga warfare. yung mga authorized battle, Mm. yung pag sinabi Giyera. ng Mm. Panginoon, pumunta ka, go into all the nations, huwag ka daw matatakot. Yeah. Or kapag, ay, sige, labanan mo yan. Yung kaaway. Ganun. Hindi yung makipagpatayan, kundi yung more on spiritual battle. Ganun, no? Although meron din naman talagang real battle, no? So kung sundalo Mm. ka, authorized yung battle, huwag ka rin matatakot, no? Mm. Appoint special and designated Cohen to address and encourage the army. Laging may leader na spiritual leader Oo. sa May battle. blessing. Kaya Oo. makikita mo, Sister Deb, sa mga ano, pag may mga clippings ka sa ano, sa mga IDF, nagba-Bible study pa sila, tutorial reading pa sila, may mga clip pa Oo. sila, may mga Mm. nagtuturo sila, hindi sila mga yung mga barbaric na nang rape ng pumapatay ng ano, Oo. yung talagang tatatatatatatat, gano'n, hindi gano'n Oo eh. nga, wala kang nabalitaan na Ano lang gano'n. sila, very ano sila, objective lang sila, kung ano lang, walang galit, walang ano. So kasi nagba-Bible study pa sila eh. Nag-aano pa May sila. ano sila, may may rules sila May na rules of sinusunod. engagement sila, hindi Pero pwedeng ano. pag Oo, sa pag sa iba na iba walang talagang tora, patayan talaga, re-rape talaga ah, nila yung mga ano eh. bara-barabay lang sila, oo. Kaya Kahit ano gagawin nila. kaya wala kang maririnig na ina-accuse ang mga IDF ng rape eh. Ang gaganda ng mga Mm. ano eh, mga kalaban nila, gaganda ng mga babae, pero they never rape anyone. Di ba? Kasi hindi pwede yun. Bawal yun. Bawal mong saktan yung ano, kung hindi naman lumalaban sa iyo. Hindi Mm. pwede yun. Ano. Lalo na may Ah, utos ang Panginoon. May utos ang Panginoon. mhm. Pag nirape mo, kailangan mo Oo, asawahin. yari ka ngayon. Asawahin mo na. O, hindi pwede yun. No? Mm. So, um, So tapos sabi makakabawi ka dito, lang doon pag offer inano mo, terms of ingatan mo yung offer mm. terms of peace before besieging a city. Kaya bago nila inaatake, nagpapadala muna sila ng ano, atake kami sa ganitong oras, ganito, umalis kayo diyan. Oh, nagpapaalam. Nagpapaalam pa sila eh. Pero yung kabila hindi, tira lang ng tira eh. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon, di ba, pag meron siyang gagawin, Oo, sisirain na di isang ba? lugar na puro Pareho, masasamang di ba? tao. Saka sabi May ng warning Panginoon siya. ganito, So, sabi ng okay. Panginoon, sabi sa Bible, the Lord does not do anything without telling His servants, the prophets. Lagi niya Yeah. sinasabi, kaya maski yung, ano, pag Um, pinapanish ng kailangan may Israel, pahayag mo. sinasabihan niya muna. Sinasabi, Mm. may paano siya, lagi Alam na yan. nila yung mangyayari. Oh, ito, pag di ka pa tumigil ha, pag last na yan, no? Oo. Pareho nung Oh, sa Nineveh. sa Ninibe, yan, no? Si, Inano muna si niya. ano. Oh, actually lahat marami siyang mga pag tiningnan mo ang mga minor prophets, mga ano, may mga prophecy sila sa ano, sa Oh, mga same sa nung sa Edom, sa Sodom and Gomorrah. Sidon, Yeah. maski sa Sodom and Gomorrah, meron din eh. So, May mga warning muna bago oo, mangyari, bago gawin ng Panginoon. yan, oo. So, yan yun, Mm. ano. So, do not Para allow, yung ah, para yung nagdidisiplina, yung nanay na nagdidisiplina sa anak. Pag di mo oo, yan inayos, oo, papaluin kita. oo. Okay, okay. Yan yung ano, may pa ano, hindi yung bigla-bigla na lang eh. Walang Oo. Oo ano, nga, may time na bigla na lang oo. babanat, wala Oo. man lang Wala, warning. wala man lang pasabi eh. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Oo. Saka lahat ng ano eh, ang bagyo, malayo pa, makikita mo na eh. Maski Oo, ang lindol, may sign na. may sign eh. May Maski ang sign. lindol, may konting ano muna yan eh. Konting Mm. Ingat may rin. konting paano na sa'yo eh, paalala na eh.
So lahat, maski volcano, ganun din. Hindi naman sumasabog ng bigla-bigla yan eh. May pausok-usok muna yan eh. Tapos medyo Oo. pabuga-buga konti. Pero Maya-maya. ang mga animal, sensitive sila sa O sa yun mga pa, di ganyan. ba? So ang mga Alam na alam animals, nila. sinasabihan na tayo ahead of time. Oo, O sila na na ito yung may sign. mangyayari. O, di ba? May sign eh. Tatakbuhan na sila bago mangyari. Laging nagbibigay ang sign ng Panginoon. Kaya kita mo, kahit ang Panginoon, sumusunod sa sarili niyang batas. Hindi Yeah, siya hindi niya exempted eh. sira. Hindi niya hindi siya exempted sa Hindi ano. pwede. Oo. Oo. Ang kalaban lang talagang hindi masunurin eh. Hindi sumusunod. Kahit sa Oo, sarili niyang yung batas, hindi niya sinungaling. susundin. Sabi nga, Oo. anak ng ang tatay ng sinungaling ay Kapatid, ang kapatid diablo. na sinungaling ay magnanakaw. Ang sabi nga, ang ama ng sinungaling ay ang diablo. Ah, Diablo, oo. Naalala ko yun. Yeah. Your father, the devil, sabi ng Yan. Panginoon. No? The devil. Oo. The- So So, usually, ganun. tapos ito, do not allow the seven specified Canaanite nations to remain within the conquered territory. So, Mm. wag daw panatilihin kasi naging problema nga. Ayan nga, naging problema hanggang ngayon. Problema. Oo, kasi actually may naalala ko dun sa Deuteronomy, may binanggit ang Panginoon na parang binaboy nila yung aking Oh, lupain. yeah, Sila mismo, sinira nila oh, yung aking lupain. yeah, Kaya, no, pinababalik niya dun. Isa yun sa mga dahilan para annihilate. oh, Talagang mawala na wala na. Oh, yung mga yung mga lawless dollars. people So, na yan. Canaanites. Yeah. Oh. Tapos sabi niya Ganun rito, pala magalit ang Panginoon. Makita natin na ganun magalit ang Panginoon. oh, Hindi tayo magrarason ang lupit naman ng Panginoon. Bakit sila doon naman sila nakatira? daang May dahilan na nga. daang hundreds of years na Sa nila, haba ng panahon, noon na haba-haba na nang binaboy binigay nila sa kanila yung eh. promised land. Oh, Yeah. hindi naman Hindi nila pa rin lupa sila yon. wala silang takot. Saka Yeah. hindi nila Walang lupa takot sa yon. Diyos. Inagaw lang nila yon eh. Mm. So, anyways, Alam nilang hindi sa kanila. alam nila eh. Oh. Tapos, do not Okay. destroy fruit-producing trees during siege. So, wag daw natin sisirain yung mga punong Huwag kahoy. idadamay ang mga Oo, punong kung kahoy. idadamay. Oh. May mga nagbubunga. Oh, May mga yan. nagbubunga. Tapos, ang perform ceremony yung hay fair, ano? Yung red heifer kapag ka may unresolved death o unresolved murder, yun, gaganon. Yeah. Mm. Tapos do not May murder. plow, plant or work on the valley where the Egla Arufa. Yung ano, yung kung saan pinatay yung ano, yung red heifer, wag daw doon magtatanim kasi holy ground yun Mm. eh. Ano yun eh, hindi mo dapat tataniman yun doon ano. So ito, Mm. na-discuss natin Sister Deb yung 41 na Yan, commandments naano ano. natin lahat. At least may alam yung mga kakapatiran natin, may naaalala na may babalikan pag sinabing repent. Oh. Sister Deb? So, ibig sabihin, Oh, okay. So, ibig sabihin po ay mababalikan natin yung mga utos nito. Basta tandaan lang po natin yung Torah portion na may pamagat na Shoftim. Na ang ibig sabihin ay judges. At nandito yung mga batas patungkol sa mga, sabi nga, mga batas na actually hindi lang utos, kundi panukala o instruction ng Panginoon patungkol sa mga opisyal. Tingnan natin kung mahambing natin yan sa mga opisyal natin ngayon. Sunod mm, ba nila ito? Kasi wala silang Torah. Kaya nila nagagawa yung mga sobra-sobrang pangkukurakot sa gobyerno. walang takot. At No fear of God. binanggit din yung forbidden forms of worship. Wag po natin, hindi natin ito makakalimutan dahil sinabi ng Panginoon, wag niyong sasambahin ang lahat ng nilalang ng Panginoon mula sa heavens, pati sa lupa, lahat ng nakikita o hindi nakita, hindi dapat sambahin kundi ang ating Panginoon lang, Panginoong Diyos. Okay, so mga legal decisions by priests and judges, pagdidesisyon sa mga Israelitas patungkol sa mga relationship and also limitasyon sa authority ng royal ng hari. Sabi nga, wag magpaparami, wag masyadong magpapayaman. At dito nagkasala din dito si Solomon, si Haring David, yung mga example natin. At makikita din natin yung mga nangyayari ngayon
sa mga nagpapakayaman ngayon ng mga opisyal ng gobyerno. Sobrang nakurakot nila, sobrang yaman nila, pinangalandakan pa nila sa 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 internet, sa online. O nabisto hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung hindi pa rin lahat ng mga evidence ay kailangan pang ipunin para lang sila ma sabi nga ma-accuse o ma-desisyonan, Makasuhan. mabigyan ng pataw na batas. Okay. So, ngayon, maintindihan po natin na lahat ng ginagawa nila ay hindi ayon po, ay puro labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya sana naman maging matalino tayo sa pagboto. Kaya lang, minsan, no choice. Lahat ng nagkakandidato, wala pa rin. Parang mas maganda sana kung may takot, hindi lang takot sa Diyos, kundi merong Torah. Yan, pwede natin ipanalangin. And also yung mga child sacrifice, panghuhula, mga nagmamagic, yan po ay ayaw ng Panginoon. So mapapansin po natin sa lahat ng mga utos dito, ito yung binabanggit sa atin yung ayaw ng Panginoon na ginagawa natin ng mga mananampalataya. Pero nung time na yon, ayaw ng Panginoon gagawin ng mga Israelitas. Dahil tayo ay nakaklib sa Israel, ang batas nila, batas ng Diyos para sa kanila ay batas din. Para sa atin, sapagkat sabi ng Panginoon, if you love me, gusto nating mahalin ng Panginoon. And yet, sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yan po. So, isa na lang, banggit ulit natin yung verse sa John chapter 10 verse 27. My sheep hears my voice, I know them and they follow me. So patuloy po tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lang magkaroon ng takot, kundi matakot tayo na hindi natin nasusunod yung mga inuutos o mga instruction ng Panginoon kung paano mabuhay na mapayapa dito sa mundong ating ginagalawan sapagkat ang pinaka purpose ng Panginoon ay mabuhay tayo na may shalom, na payapa. Kaya nga palaging meron tayong uh, sa panalangin, Brother Richard, nandoon uh, yung ano tawag doon, Brad? Nakalimutan ko yung benediction May para benediction. sa Israelite. So, balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa muling binigay niyo po sa aming pagkakataon na maihayag ang iyong salita, ang iyong Torah, at sa portion na ito ay ang Parsha Shoftim, na kung saan ay discuss namin ang 41 commandments na iyong inutos na aming gawin. Nawa Panginoon ay ah, ito'y manatili sa puso ng bawat isa na ito'y magawa namin at masunod namin at mabigyan kayo ng kapapurihan. Ipagpalain niyo po ang Wow Smile Radio na nagpatuloy nagbibigay sa amin ng pagkakataon na maihayag Yes, ang Father. salita at ang mga staff nito, ang leadership, at ganoon din po si Sister Deb at ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga nakakapakinig ng inyong salita, Panginoon, na Yes, ito ay amen. makapagbigay kami ng papuri sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutos nga ng Panginoon kay Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakah Adonai bishmerecha. Ya'er Adonai panabelacha vikunecha. Isa Adonai panabelecha biyesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating mga tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of the Ministries, at ang Light of Messiah sa Facebook page ni Brother Richard Pinoy Messianic. And patuloy po natin enjoy the rest of the Sabbath today. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farrello.
with Brother Richard Season sa kabilang linya, na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.